Samantala, sumiklab na naman ang bakbakan sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City sa ika-12 araw ng gulo roon. Sa gitna po nito, 2 sibilyan ang tinamaan ng ligaw na bala. May news to go si Ivan Mayrina live. Ivan. Kara Joseph, Day 12 ng krisis dito sa Zamboanga at nagpapatuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng militar at ng mga tinutugis na nalalabing miyembro ng MNLF Miswari faction. Sumiklab ang putukan na Kara Joseph kaninang alas 4 daw ng madaling araw at hanggang sa mga oras ito ay nakakarinig pa tayo ng panakanakang palitan ng putok sa pagitan ng magkabilang panig. At sa impormasyong ating nakuha mula sa Zamboanga City Police ngayong alas 7 ng umaga ay may 2 sibilyan na itinakbo sa ospital matapos tamaan ng ligaw na bala na resulta ng nagpapatuloy na bakbakan. At ngayon lamang ay naririto sa area itong si Lieutenant Colonel Demi Zagala, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, at kanyang kinumpirma na nagpapatuloy nga po ang operasyon ng militar. Ang tinatawag daw po nila dito ay gradual constriction o unti-unting pinaliliit ang lugar na ginagalawan ng mga rebelde. Ayon sa impormasyon, ang enkwentro ay nagaganap po sa bahagi ng Lustre Street, sa inner portion ng Lustre Street. So nasa looban, papaatras na po ang mga rebelde. Pero sa kabila niyan, bagamat papaunti na ang kanilang bilang at papaubos na raw ang kanilang bala, ay nagdadahan-dahan pa rin ang mga puwersa ng gobyerno dahil ito po ay lubhang napakadelikado pa rin. At kahapon nga, isang opisyal pa ng militar ang tinamaan ng sniper fire at agad itong ikinamatay. Kinumpirma din ni Colonel Zagala na sa palitan ng putok ngayong gabi at ngayong umaga at kanina madaling araw ay ilang mga tauhan po ng armed forces ang nasugatan din. Kani-kanina lamang po ay nakita natin ang pagdaan ng may 2 ambulansya dito at dinala sa ospital ang mga nasusugatan. At tulad nga ng nabanggit mo, Kara at Joseph, nahihirapan na rin itong ating mga otoridad na matukoy kung sino ba ang sibilyan, sino ang kalaban, dahil marami po sa mga papatakas sa rebelde ay nagbibihi sibilyan. Katunayan kagabi ay may na-rescue daw na 4 naman na nakatatanda dito sa Barangay Mariki sa isinasagawa pa ring clearing operations. Nariyan pa rin daw po ang posibilidad na may mga sibilyan na naipit sa kanilang mga tahanan sa nakalipas sa 12 araw at ngayon lamang nakakalabas. At yan nga ang pinakaiingatan ng mga otoridad dahil ang pangunahing mission daw po nila ay iligtas ang mga sibilyan at tugisin ang mga kalaban. Joseph, Kara. So, Ivan, itong 2 sibilyan na nasugatan, ito ay naipit doon sa loob ng kanilang bahay, tas lumabas, nagkataon na natamaan ng ligaw na bala. Ganun ba yung nangyari? Very sketchy pa yung details natin, Kara, tungkol sa incident yan. Maaring nasa loob sila ng kanilang mga bahay at may pumasok na ligaw na bala. Anything can happen dito sa nangyayari dito, Kara, no? Dahil malakas ang firepower ng magkabilang panig at dahil nga may mga naiipit sa periphery ng area of conflict ay nariyan lagi ang posibilidad na may mga matatamaan ng ligaw na bala, Kara. So, bawal pa rin bumalik sa kanilang mga tahanan, lalo na yung mga nag-evacuate? Definitely, Kara, sa katunayan itong mga nakarang araw, may mga ilang residente na nagpupumilit na makabalik na sa kanilang tahanan at ma-check whatever's left doon sa kanilang mga tahanan, dahil magugunita natin, sunod-sunod din itong mga sunog. Pero hanggang ngayon, itong ating kinatatoyan, bahagi ng Santa Catalina at lalo na yung looban ng Lustre, off-limits pa rin yan sa mga residente at hindi pa rin pinababalik sa kanilang mga tahanan. Gayon din yung mga barangay, doon sa mga posibleng maging ruta o posibleng takasan ng mga rebelde ay off-limits pa rin dahil ongoing pa rin nga ang clearing operations ng militar. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.